mo, edi parang kanyan, heart attack ng syudad kung nabara yung aortic nerve, di ba? What do you think about, Sir Ronald, yung Pasig River? Kasi parang na-mention yata ni RSA that he might... Hindi, may project kasi si RSA dyan na para linisin yan. No, pero kahit flood control, parang ano kaya nga, paano ka magkakaroon ng flood control kung hindi malinis? Kailangan mo muna linisin. Ikalawa, yung drainage system mo kasi dyan papunta eh. No? So, dapat, kailangan mo ayusin yung drainage. Kung hindi, tatambak mo rin yun sa Pasig River. Di ba? Halimbawa, meron akong tao, na galit ako, tutulak ko sa Pasig River. Eh. Pinaka-worst kind ng torture. Di ba? So, pero parang hindi alam mo yung Zurich River. Correct. Mas polluted pa yon sa Pasig River. Correct. No? 80 years ago, 90 years ago. Pero ngayon, crystal clear. Ibig sabihin, kaya pa yung ayusin, pero integrated. Pero mas luminis na ang Pasig River, di ba? Compared to way before. Pero kahit luminis kasi yan, dudumi uli yan eh. Yeah. Doon uli pupunta ang dumi. Talaga yan. Yeah. No? Yan yung problema. Maintenance. Nire-record ka sa Ronald. Kala ko pinababasa mo eh. Hindi. Ang gulo niyo talagang kausap. So, flood control. No. I want to talk about it. BBM doing the press conference kanina and all, he seemed much more confident. Someone close to him told me he's growing into the work. He's getting that comfort level. Does BBM have what should be the blueprint for BBM to play kind of a technocratic, populist, reformist? Problema ni BBM, pwedeng may tama siyang ginagawa rito. Yeah. Pero may elephant in the room eh. Yung political earthquake na parang mahina yung kanyang positioning. Itong impeachment, no? But he said na hindi naman acquitted si Sara. Sabi niya, the Supreme Court ruling had nothing to do with the merits of the impeachment. Come on, we weren't born yesterday, no? Kanina, 12 p.m. Hindi acquitted. Ano gagawin mo? No? Yeah. Pag tapos na yung impeachment, mag-i-impeachment ka next year. Next year, malapit na sa 2028, no? Alam naman natin kung ano nangyayari. Tsaka next year, pwede naman nilang ipa-TRO yan eh. Lalo na ngayon, yung susunod na impeachment, mas mahirap na, almost impossible na. So, dahil naglagay ka na ng 7 new requirements dun sa Article 11. Sasabihin lang ng DDS na lawyer dyan, may isang hindi nasunod. Dun sa pito. Can you explain that? Kasi yung with Justice Ascuna the other day, sabi na nag-Eureka moment siya na nag-usap kami na hindi pala pwede, okay lang na one time a year rule. But nevertheless, there is this concern na pwedeng magkakaroon ng mga dummy complaints, exactly. Can you explain that threat? Well, ang sabi lang ni Justice Ascuna, nasabi to ng Supreme Court before, you can have multiple impeachment complaints. It's really a misnomer na you can only have one complaint a year. Ang bawal is proceedings. So, iba ang complaints, yung mga papel. Correct. Complaint, first complaint, 50 pages. Yung second complaint, mas mahaba, 100 pages. So, 4 complaints yan. Ang sabi ng Supreme Court noon, 2003 pa, 2011, 2 cases, you can put all those complaints in one basket. Tapos itong basket na ito yung papadala mo sa Senate. You can only send one basket. But you can have more than 4 complaints. Pwede mo i-consolidate. Pwede yung iba itapon mo, yung iba i-retain mo. Ang mahalaga, ito lang ang aabot sa Justice Committee o ito lang ang pagbobotohan ng one-third. Ng one-third, yes. And right now, for next year, yun ang concern naman. Sabihin nila, file ka lang next year. Kaso ang hirap na kasi ang dami ng rules. So, yung 7 new rules, di ba? Wala naman yan sa Constitution. And para siyang redundant, inuulit mo yung nangyari na sa plenary, nagpirma na yung one-third, tapos pagbobotohin mo ulit sila sa plenary and you have the opportunity to be heard dun sa impeachable official, which sa trial na sinabi ng... Di ba sa Senate mo na pwede gawin yung due process You don't need due process in every single step of the way, right? You don't need due process in every step of the way, especially if the Constitution itself said doon ang due process. Hindi naman role ng Congress yun eh. Role yun ng Senado as an impeachment court. So doon siya haharap. Doon papaliwanag, ano ba yung final sa kanya? Yes. Sa korte. Hindi doon sa nag-file ng impeachment. Yung nag-file ng impeachment, yun yung prosecution. And in fact, yun yung rationale sa forthwith. Bakit sinabi ng Constitution, trial in the Senate shall proceed forthwith? Kasi wala ka nang ginawang opportunity to be heard sa lower house. Yeah. Because it's more fast track. Bakit fast track? Sabi ng mga framers, mas pinadali namin, we liberalize it kasi parang dati ang hirap. Ngayon, we have to make it easier. Easier, pero balance with due process, trial shall proceed forthwith. Pero sabi ni kasi ni Boy Kilay, no?
Ang fourth with, dapat in-specify na immediately. At yung immediately executory ng Supreme Court sa dismissal, yun daw ang immediate. Grabe. Hindi daw yung fourth with, no? So, may sariling dictionary. Tsaka speaking of Kilay, di ba yung sinabi niya na, kayo, basically sila Ascuna na kinakaran nyo kami sa Congress, parang ganun, di ba? But Justice Ascuna was very clear, we pleaded to the Congress. Can you remind people what was the specific case that the Cheese was referring to? Congressman Cheese Escudero Back then. noon, may tampo siya. Kasi yung impeachment complaint na final niya, naharang. Pero ang layo kasi nung situation na yun eh. Ito, hindi masyado na nasabi. Yeah, paki-remind everyone about the facts of that case. Ang mali ni Cheese Escudero, months later siya nag-file from the first complaint when the first complaint was already referred to the Committee on Justice. This is Erap's case ba? Sorry. This was Erap's case. Davide case. Sorry. Davide's case. Ngayon, in this situation, yung first 3 complaints, hindi pa na-refer sa Committee on Justice. So, nagreklamo siya na may 4th complaint. Wala pang initiation under the old doctrine. Right. Pero nung panahon niya, may initiation na kasi months after pa siya nag-file ng complaint, in-endorse niya, when there was already a referral sa Committee on Justice. So, that's one. The second distinction there is when Justice Ascuna said, we did not issue a TRO kasi may judicial deference. Correct. Judicial deference, exactly. What Ascuna in the Supreme Court did before was to appeal. Informal, para siyang informal. Imbes na may formal order, it's an informal appeal. Let's maintain the status quo. Wag muna kayo mag-proceed with any of the proceeding so that we can deliberate on it as the Supreme Court and issue our decision. Yung Congress nakinig. Ang malas ni Cheese, hindi sa kanya sumunod yung Speaker. The Speaker heeded the appeal of the Supreme Court. And discretion na yan. And it was a plea. It was not the Karen na inutusan. And the Speaker is higher than the Congressman. Pasensya na lang kay Cheese, hindi pa siya powerful nun. At saka wala pa siyang kilay nun. Wala pa siyang kilay nun. Wala pa siyang sungay. Wala pa siyang Senate presidency. Ayan na. Mapersona non grata na tayo sa Senado. No, Sir Ron, I'll go back to you. And then, Mark, I mean, speaking of, well, not only Kilay, but the Caldero. Yung isa. Basically, ang point nila, puro tayong bias. We just hate Sara. Selective daw tayo. What is about people are saying? Ikaw lang naman ang political analyst eh. Ako hindi. Political heckler ako eh. As a political heckler. Ikaw fourth category. As a political heckler, meron akong value judgment. Meron akong moral moorings. At batay doon, yun yung aking lens para tignan ang mga bagay-bagay. Kaya hindi ako objective. Yung mga political analyst kasi, nagpapanggap na objective. Saan si Malu? Dahil naghahanap buhay sila eh. Ako, as a political heckler, hindi ako naghahanap buhay. At sabi nga ni Ambassador of Jesus Christ, Senator Alan Peter Cayetano, ikaw ay advocate, which is a compliment. No? Correct, a compliment. Advocate talaga ako. Hindi ako political analyst na objective. Sa nakikita mong crimes against humanity, objective ka. Sa nakikita mong mali corruption, objective ka. Neutral. Pag nakikita mo doon sa pagbenta ng territory mo sa China, objective ka. Of course not. Kaya bahala na kayo mga political analysts. Excuse me. maging objective Excuse me. I always said my category is different. What's Public your intellectual. Ayun. Magagalit si Sasasot niyan. Ang taas pa niyan ha. Public intellectual. Magagalit siya dyan. Ano bang napakataas ng level mo. Layo ko sa'yo. Dahil ako kasi intellected lang eh. Ikaw, public intellectual. Ako, intellected. Layo natin eh. Mark, ano ba tingin mo sa mga blind items na ginagawa ni Cayetano sa amin lahat? Bias daw kami, hindi daw kami may impartial. Kamusta naman status ng impartiality ni Cayetano bilang the former, Foreign Minister of Digong, Vice Presidential candidate Digong, Speaker of House during time of Digong, basically Ali of Digong. Ayaw naman pumunta dyan. Ano ba sinabi sa inyo? Ano ba yung hindi, yung sa amin kasi bias daw kami. Basically, hater daw kami ni Sara. Talunin nyo na lang sa 2028. Basically, yun ang point niya. Huwag kayong bitter. Totoo naman yun. Baka ikaw. Bakit damay? Kay Cayetano, medyo naano lang ako kasi puro siya ambassador of Jesus Christ. Ang ganun yung sinasabi niya. Pero kung nakita nyo kung paano niya tratuhin yung sarili niyang kapatid, si Lino. Yun! Yan ang gusto ko sa'yo, Mark eh. May resibo. Doon pa lang medyo. And very local. Very local. Exactly. He hits where it hurts. Let's talk about that. Kamusta ang the Abel, hindi naman Abel and Cain former level, pero medyo. Lino Cayetano. Sige na nga, kamusta?
Sinuportahan yung kalaban niya. Oo, let's go. Yung kalaban ni Lino, sinuportahan. Yung kanyang kapatid. Wala namang problema doon. Wala namang... Actually, meron. Kumbaga, karapatan mo naman yung kung sino gusto mong suportahan. Kahit hindi mo kapatid. Ano problema mo? Ano problema? Hindi, ang masama. Sisiraan mo pa. Sa'yo pa nanggagaling yung Kapatid mo no? Kapatid lang naman. Kapatid lang naman. Hindi, ito, this week lang, may mga lumalabas pa rin ng mga fake news. Ayun lang. Kay Lino. Hindi ko naman Oo naman na si Lino. Hindi, pero kung kapatid mo si Amy, okay lang siraan. Hindi, Kung si kapatid Amy mo ang si Amy, okay nagsisira. lang siraan. Dahil masamang tao naman yung kapatid mo. Pero si Lino, bait-bait nun eh. Kaya nga nag-donate na nga ng liver niya, di ba? Like, Hindi, sa akin, yun lang naman ng kay Senator Alan. Siyempre, yun lang ang problema mo kay Alan? Hindi, I mean, yun ang main na problema ko. Pero siyempre, he's angling for 2028 Yun naman Lahat gusto niya ulit maging vice presidential candidate? Nag-aagawan sila. Wait, did you see the line of all lining up? Di ba yung picture ni Oleta tapos sa likod lahat sila, lahat ng mga pumipila maging VP ni Sara. Nakita mo yung meme na yan? Ivy Marcos. Ang dami. Ivy Marcos. Robin Hood Padilla. Robin Padilla. Kahit sa Marcoleta, Hindi. sama mo din. Si Bato Malabo kasi makulong yan. Cheese Escudero. Jesus Escudero. Ay. Pwede yan. Lahat nag-i-aim for yun ang... Alam ko si Cheese ang daw, go for Gina daw eh. Pero alam mo, pag tumakbong vice president, ba Makino? Malakas yun. With Sarah? Hindi! Nahuli kita! Nahuli ko siya! Nahuli kita! Saba, may ganun ba? May saba ba? Lisa Sunny Ba? Trillanes in Lisa the Ba? house! Lenny Ba? Saba. Walang saba? Magparamdam na si Sunny. Ito, saba. Eto na, Jesus! Tama ba? Jesus! Are you saying something? Actually, wala pa akong vice president eh. Pero may president ka na. May president ka na, sir. Go for Siyempre, G. ba't ka tatakbo sa Yeah, Senate? exactly. Waste of time. 12 mga kwan yun, separate republic. Go for G. Tapos 2/3 nun, mga idiots. Oh. Ang gusto niya, one dictatorship and gulag na yung lahat. Yung mga gulag. Yan ang gusto ko sa'yo sa Ronald eh. Wait lang, ilan idiots ulit? Two-thirds. So, sino yung hindi idiot? Pangalanan natin yung hindi idiot. Ang dami ng 1/3 mo, ha? Oo nga, medyo... So, 8 ang hindi Parang dami idiots. Hindi ko Oo. sinasabi LGBTQI. Ito, ano public interest lang. Sino yan? Madaming LGBT to na. Sabi na. Sir naman, Sir Ron naman, MTRCB tayo dito. Mahilig sa mga artista yun tsaka basketball player. Okay, let's speaking of artista, basketball player, anong basa nyo kay Vice Ganda? Nakita niyo yung post na dalawang hindi na makapunta sa Davao. Vice Ganda and Digong. Oh my God, ang sama ng tao talaga. Tapos ako hi po, gumanon ako doon sa baba. Galing. Ay, naman yun, Sir Ron, ating ginawa ni Vice Ganda kapon. Ang tapang. Hindi, okay yun. Dahil mas galit sila kay Vice Ganda kaya sa atin. Maganda yan. Medyo nabawasan eh. Sumalo. May pagkain. Yung cancel culture na sila yung ma-obsessed. May kinakain ng mga DDS vloggers ngayon, mga 3 araw yan, isang linggo. Vice Ganda. Kaya thank you. Makakalimutan ka muna. Medyo awkward. Kaya nag-hi po. Kumain ako. Nakita mo yung reaction ng ni Tatay Harry. Ano sabi ni Tatay? Parang ano ba ginawa sa'yo ni Digong? Oh, wow. Parang ganun, May emotional appeal. Oo, may ganun pa. Bakit mo Si Tatay Harry. Di ba, parang in-interview mo pa siya noon. Parang okay naman kayo. Oo. Parang nilalait mo. Parang naalala ko lang yung sa ABS-CBN. Yung ginawa ni... Hindi, dahil maganda yun. Dahil ang sasagot doon ni Vice Ganda, wala sa akin ginawa personal. Ang ginawa niya ay sa bayan. Objective. Oo, ang ginawa niya ay sa susunod na henerasyon. Sa West Philippine Sea. Ito yung krimen na ginawa niya. Yeah. No? Hindi ito Kaya personal maganda na loyalty. ganun yung sagot niya. Dahil Maganda. magandang opening yung kay Harry eh. Correct. Na hindi ito personal. Ang tinitignan ko rito Hindi ay ito yung loyalty. ginawa niya sa mas malaking bahagi ng ating lipunan. Ganun yung pwedeng Pero sagot. ako, masasabi ko din dyan, alam ko for Vice at karamihan nung sa mga ABS-CBN, deeply personal yung yung Shutdown. Yung sa pagkano ni Digong dun sa franchise. Kasi ang dami nilang kasamahan, either natanggal, yung iba... Yeah, may hugot sa talaga. sahod, yung iba na depression, yung iba na... So, hanggang ngayon, I think that's something na deeply... Yeah, medyo... no, but I wanna ask about this because mas trip ko yung interview ni Vice Ganda kay Harry Roque. Naalala niya yan! Sa ito! Gandang gabi, Vice. Oo, tapos ginananig kami. Ito! Alam mo yun? Ginaganon lang niya si Harry Roque. Ito!
Pumapatol naman si Harry. Pumapatol naman si Harry. Gumagano si Hindi naman Harry. siya offended. Hindi naman siya. That's good. That's good. Nag-shine na nga siya. Sports Ako lang. naman, for me, character development, arc of redemption na nakita ko. Kasi, let's be honest, Vice Ganda was quite DDS before. In a soft sense of the word. Di ba ikaw din? Hindi. Sir Ronald, ako naging DDS ngayon. Reverse yung arc ko ngayon. Why do you think Vice Ganda was a DDS? Hindi, Before. DDS not What in a sense na hardcore. Yeah, what do you mean? Dude, look at her, yung interview niya with Digong, yung mga posts niya about Digong. Very, I Kung would simula say, kasi, ang tingin ng mga iba na nabudol, authentic eh. Oh. Kung magsalita Nadala siya, doon sa tunay na charm. tao. Yun. Ang problema, tunay din na mamamatay tao. Yeah. No? Tunay Hindi din lang na, tunay no? sa kanya. Na hindi pa siya nakita until nangyari yung tokhang. Correct. Pero nung simula, ang tingin niya, uy, tunay ito ah. Wala, hindi plastic ah. Ganun, etc. May certain attraction yon until nakita mo kung ano yung kaya niyang gawin. Doon mo nakita yung kanyang authentic na katauhan. Noon. Oh. And I think that's the beauty of Vice Ganda's joke now, no? That's why I think Galing it nga hurts more sa mga DDS. Ako, I don't really consider Vice Ganda a DDS, no? Before, like in Okay, sorry. Let me rephrase. Friendly. Sorry, I don't mean yung die-hard na, no? Sorry, Yes. sorry about Yes, that. die-hard kasi. Okay, sorry. My mistake. When I say DDS, sometimes I mean it in a general sense. Sometimes I mean it yung hardcore. DDS was never hardcore. I think Never. Vice Ganda voted for Duterte. Never. I think Vice Ganda voted for Duterte. Although, wala siyang sinasabi about that, no? I think so too. But Yeah, the I think so. interview gives Vice Ganda more credibility. Yung pag-joke niya ngayon, in the context na binigyan niya ng interview si Duterte noon, and Yeah. actually, in my view, when I was tracking that before, it was Vice Ganda who first legitimized and popularized Duterte as well sa mainstream. Sikat na si Duterte sa Vismin. Oh, of pero course. hindi national. Pero Yeah. national, it was Vice Ganda who really humanized Duterte. So, bakit kaya sinasabi? That's why So, Vice Ganda enabler? has more credibility. Enabler? No. More credibility in making that joke now because nanggaling siya sa sitwasyon na naniwala siya dun sa mga promises at pangako ni Duterte. Tapos, napako, nabasag. So now, she's disillusioned or not, pero she's translating it to something na humorous so that she can vent her own frustrations to someone she voted for and believed in. I think, hindi niya sinabi na binoto niya si Duterte. Yun lang ang feeling ko based on Vice Ganda granting that interview. And therefore, more effective yung, it burns Mas more. masakit. It burns, yeah. It stings. It burns, yeah. Naalam mo, pinag-usapan natin si Tulfo na wala ng 3 million followers nung nagalit ang mga tao sa Ito, 100,000 lang nawala sa kanya. 1 million daw, 1 million. Hindi. 1 million. From 20 million plus, naging 19,900,000. Oh, you check? I checked. Oh, So, really? 19,900,000 will show 19 million. Fake news na naman Pero mga actually, DDS. 100,000. So, wala pang 1% ang nabawasan. 0.5% lang. So, actually, mahina pala sila. Sub-Saharan yung They pagbawas. cannot cancel. They cannot Sub-Saharan yung bawas. na, konti lang nabawasan. So, actually, it make them look Yes. weak. And fake They news, can't- fake news na naman ng mga DDS. Fake news. Kasi pag nabawasan ng, pag bumaba ka ng 20 million, it shows 19 million. Muntik na akong Pero it's maniwala. 19 Counted million, kasi. 930,000, Yun whatever. pala. Yeah, wala pang 100,000. 100,000 is lang pala. Wala. 0.05%. Exactly, of 20 Sobrang million. baba. Wala. Hindi ako nang- makarelate dahil 13 lang yung nakikita. Sir, yung sa'yo, Sorry, ah. silent majority. Silent majority. Pero nandun sa concert sumayaw. Si Senator Bam Oh, si Bam! Sabi ng mami ko, sumusuntok masyado sa ere. Mahilig. Ganun ba daw yung sayaw niya? Masuntukin? Gusto rin niya ba na tore? Andun Ganun. din si BBM, tsaka si President Duterte. O, Nakita niyo ba? tayo na lang yata hindi na-imbita. Hindi. Wala lang tayong dalawa. Lahat na nandyan na. Hindi, kahit pa paano naman, hindi natin kailangan magpaliwanag ba't natin binoto si Chi sa Senate President. Ayun, yun lang. Ayun. Oh. Ayan na. Okay, let's end on that very toxic point. Just let me start with you before Sir Ronald brings down the house and burns down the house. And then I'll go to Mark to soften the... No, I'll start with you, Mark. Let's soften the edge. Mark! Para kang Ponente, para kasi Kwan. Marvick yan. To soften. Nagdamay ka ba Soften Brian? yung binapanatan To niya ng mga soften the Duterte edge. appointees. Si Kwan ang ginamit ng Ponente. Parang yun ang role. So, Your Honor, Mark, what is your take with Senator Trillanes going a little bit spicy on the whole Lenny and all? But wait, can anyone clarify to me, what has Lenny said on the impeachment issue and the ICC issue so far? Nada.
No, it's an innocent question. Wala. I think sa ICC may mga nasabi si Lenny. I'm not talking about elections, I'm talking about arrest ni Digong. ICC arrest of Digong. Because eto, Vice Ganda already made fun of the situation in a very dangerous way, but I would say righteous way. What has Lenny said on the arrest of Digong? Pansin ko si Lenny nagsasalita about Duterte kapag katabi niya si Leila. Leila de Lima. Pag nasa Naga si Leila, tapos magkasama sila. Nung March. Doon siya medyo nagsasalita about Donna. Medyo pahaging lang din, hindi din directly pero Although nasabi niya something about like upholding the rule of law. The election time given na yan. Pero ito na, nagkaroon yung ng interview arrest. niya kay Boy Abunda. During Oo, the election No, na presidential. yan. that's election. No, I mean, I'm talking about March 2025. Meron? Rally for Mayor of Naga. Leila de Lima was campaigning. Ayun nga yung then. sinasabi. Yun na yung sinasabi ni Mark. Kasi Yung sinasabi ni Mark. pagkatabi niya si Kinulat Leila. niya Kinulat niya kay Senator de Lima, kay Congressman de Lima na parang yung pinagdaanan ni de Lima, etc. ICC, justice. I forget the exact words. Okay. No, Yes. that was an innocent question. I know Ronald is here, but that was an innocent question. I doubt it. So But- she did She say did. something. Okay, so good. Pero impeachment. Sarah impeachment. Has Lenny said anything about that? Parang wala. Sir Ron, you're the innocent mind. You were born yesterday. Did yesterday here? Wala akong narinig. Wala. so far. Wala. No, so okay, so that's where At ikaw, may narinig ka pa. Kasi you track politics. Sir Ronald tracks it. Ako. I'm Ito. tracking DDS kasi they're tracking me. I thought they were tracking you. we're counter-tracking each other na gagano'n kami. Tinatrack niya Sub-Saharan Africa. Ayan naman. Can we move on? Kasi si Vice na maging persona Pero ng kasi the thing is ngayon, Hindi na ako. the thing is ngayon, she's a local official. Oh my God. She's a mayor na. Baka may excuse siya. Na ayoko nang makiano muna sa national. Yes. Baka maapektuhan yung pag-ano ko sa local. And to be fair, As just if like- naman DDS sa mga taga-naga, hindi naman DDS sa mga taga-naga. No, and to be fair, I know there's a difference between Mayor Vico and Mayor Lenny, but there's also similarities because they're LGU leaders now, like si Mayor Joy as well. Actually, you have a point on the Vico Vico na- one. Because Vico hasn't said anything on these Yes, issues. Vico is In a fairness. progressive, considered Fairness, progressive. that's good Joy point. Belmonte is a progressive, considered progressive. We're not really, pressuring them to say something on Fairness, national yeah. issues. Maybe we're being unfair to Lenny. But the difference with Lenny is she did come from a national VP, context. and VP, and presidential And candidate. opposition bearer. Opposition standard And many bearer. still see her as the opposition leader. Yes. So- but at least you're right. There's an argument to make na why are we not putting the same standard? Pero Vico kinda got cancelled also, di ba? Marami rin nagagalit sa kanya for not... We're not speaking up sa national. Exactly. But, Vico is not positioning for national last time we check, and she's not coming from a national position, right? But Mayor Lenny might not be positioning for a national. Maybe not. Unless someone tells me that she Now, let's has talk about- plans. okay. Sa akin kasi, Your time to non-sequitur yung delineation na yun. You're still a Filipino. Ayun. So you have to speak about the West Philippine over. Sea. You have to speak about the crimes against You humanity. just murdered your knockout. So, Bayang ganun lang naman Pilipino ka pa Kung hindi ka na Ah. Pilipino, okay lang siguro. No? Kaya nga, si Vice Ganda, di naman local government, So, di naman sinasabi national mo ba, Sir government. Ronald? Pero ito, tanongin ko na din. Oh, ito na. Soften the edge. Soften the edge. Pero yung of course, ako I spent 1 year with Senator Trillanes. Kumbaga, sa panahon. Oo, love na love yan. Walang talagang No question. no question. Correct. Saludo. Pero yung sa mga interviews niya talking about Lenny, ganun, ba't napupunta doon yung usapan kaya? Bakit parang hindi ba nakakasama siya doon sa movement as a whole? Could be, pero Trillanes kasi siya. Halimbawa, lumabas lang yan sa isang post ni Christian Esguerra. Isang Sa isang interview. interview. Tapos pinick up ng ABS-CBN. Tapos pinick up ng TV5. Tapos pinick up na ng lahat. Pinag-explain. So, Hindi tingin ko, pa siya sa TV5. hindi naman niya plano maging kanya campaign. Kaya siya inimbita sa TV5 dahil doon sa post na yun. yeah, Oo. exactly. Pinutol na So, yun it was, Ikalawa, So, kasalanan pag nadiin mo si Trillanes, aminin niya. Sabi niya, hindi, pinag-usapan namin tatlo yan. Oo. No, personal yan. No? Ganyan. No? Pero kahit na pag-usapan nila na matagal na, ngayon lang lumabas. Dahil nga, na-post No? Na-post siya sa isang podcast na kumalat na. So, hindi ko sinasabi na totally kasalanan niya yon. Ang sinasabi ko lang ay dahil siya si Trillanes, kung anong sabihin niya, kahit sa isang sulok, kakalat. Newsworthy. Oo, kakalat. Halimbawa,
kung mag-usap kami ni Richard, hindi kakalat yun. Dahil wala naman nagpapahalaga sa mga sinasabi namin dahil advocate kami. No? So, I cannot say that kasi blind item tayo all the time. So, yung 13 nakikinig sa amin, baka maging 17. No? Yung gano'n. No? Ito naman, magiging devil's advocate lang din ako. Meron namang nagsasabi. Hindi bagay sa iyo, devil. Mas bagay sa amin. Ikaw yung angel's advocate. Soft on the edge. Angel's advocate lang ako. Angel's advocate. Meron namang ibang nagsasabi na baka hindi kaya kasama yan sa strategy ni Senator Bam na intentionally umiwas sa mga issues about sa Duterte, about sa in line kung ano man yung plano niya for 2028 or beyond or kung ano man. Yeah, but it will be one-on-one. The DDS will vote for Sara or they will not vote for him anymore. Hindi, pero yung moderates Siyempre yung moderates kailangan mo pag-agawan and yung mga ano ba ang moderate sa'yo? Siguro ito yung narinig ko din. What if yung iniisip ni Senator Bam siguro yung anti-Duterte, yung youth, makukuha na nung... Regardless. So you're only there to get yung mga nasa gitna. Yung mga nasa gitna, yung mga anti-Marcos, baka may maagaw ka pa. Baka mali yung kanyang calculation. Dahil nung binoto niya si Cheese, at saka nung tahimik siya, gulping-gulpi siya sa social media, primarily sa kabataan. Primarily dun sa bumoto sa kanya. Kaya baka magkamali siya ng calculation. No? Dun sa yung binabanggit mo na akin na ito You can still lose akin na ito So kukunin ko yung hindi pa akin, di ba? Okay But, naman 'yon dahil ang ini-advocacy nila sa politika kailangan maging pragmatic ka. Pero okay naman 'yon, pero pragmatism has its own limits. Merong mga bottom lines. Ay isa diyan ay yung mga criminal against humanity. Hindi pwede kang tumawid doon. Kung hindi, magiging halimaw ka na rin. No? So, kinukuhan ko tayo naman, we are as pragmatic as the other guy. Pero meron tayong limits. No? Perhaps iba yung limits nila, pero dahil ganun yung kanilang limits, babanatan natin sila. Huwag silang ma-offend. Diba? Parang Sub-Saharan Africa yan. Ayan na naman tayo. Nagpapasalamat ka kay Vice Ganda for taking the heat away from me for a while. Although my legal team is gonna respond soon to the other DDS harassment in the coming days. Tsaka may ordinance na ba or resolution sa'yo? Wala Hindi, ano lang. Vice Ganda magkakaroon. Panobo lang. Wala sa Davao. Pero magandang medalya kasi yan pag nakulong siya. Sino? Si Richard. Sir Ronald, hanapin kita ng paraan para sumama. Ako, madalas ako makulong. Si Vitali yung sama. May doctorate na ako dyan. Okay, lahat ka na ba, sir? Oo. Sa cabinet ka, sabi ni Pinoy, wala namang makukulong dito. Ako lang. Taas ako ng kamay. Boss, sasamahan kita. Tawa yan sa cabinet meeting. Bago dumating si Mami at pagalitan si Sir Ronald for that very tasteless joke. Ito, huling-huli na ito. No, basically this goes down to what's gonna be the alignment for 2028? Because one thing I'm hearing from certain very important quarters is they see Risa as more unifying than Lenny, if ever it goes down to DDS versus the rest. Because the idea is that because of the Marcos-Lenny, Marcos-Aquino dynamic, and the idea that medyo solid yung pink base ni Lenny, baka maging kampante na sila with that. But that might not be enough to beat Sara. Because Sara could got up to 25 or 30 million votes if they go max. Lenny's score is what, 10 to 15? That might not be enough. So some are suggesting, maybe you need someone who can unify not only the pink vote, but also get not only moderate, but also the loyalista vote, and also the resources. So, some would say, and this is from interesting quarters, I cannot name names, is they see Riza as the more unifying one, potentially. Is that crazy, Sir Ronald, considering how low Riza's numbers are in the pre-survey? Marami pa kasi mangyayari in 3 years. No? Yeah. Halimbawa, kung makadevelop siya ng brand na very compelling, Miriam was able to develop a brand in less than a year. Yeah. Ito, 3 years pa. Yeah. No? And she Ikalawa, basically won, depende some would say, kung 1992 elections. Depende kung ano yung configuration. Halimbawa, ito yung presidente, ito yung vice president, baka mas magandang combination yan. So, combination din yung labanan. Ikatlo ay, ang mas mahalaga, yung broad anti-Duterte front na makakaroon niya ng parang primaries. Yeah. Sino ba yung Popular best front na makakatalo kay Sara? So, dadaan ka sa ganung klaseng proseso. For now kasi, pinasa ni Lenny yung baton ng leadership ng Pink kay Risa. Hindi pa naman niya binabawi. Okay. Diba? Ostensibly, I would say. So, for now, kaya nag-i-scale up si Risa sa ganung role. Dahil binigay sa kanya ni Lenny yung leadership. Tapos siya yung nag-campaign manager for Bam and Kiko nito nakaraang eleksyon. No? So, kahit hindi siya kandidato, meron siya naging role.
pinupunuan niya yung role na yon. Unless, sasabihin ng mga nagbigay sa kanya ng role na yan, oy, wag ka na dyan, hindi ka nakasama. No? Pero nga, ang sinasabi natin, merong proseso pa yan na dadaanan. No? Dahil marami pa mga forces ang sasama sa anti-Duterte front. Of course, may say din sila kung sino yung gusto nila. No? Yun yung sinasabi kong proseso. Let's close this on a nice note. Jesus, we discussed this, and then of course, Mark, to really make it nice. To close this Quadcom, what do you want to see within the pink movement? Let's just call it people who are neither kadiliman nor kasama. Yun na yan. It's as wide as that, right? Pink doesn't mean pro-Lenny or pro-Risa. Yes. What should, sa tingin mo, what's the healthy way forward? Kasi inevitable naman magkakaroon ng debate and tactical debates. As we speak, there are people who are making contrarian tactical points on our social media platforms right now. At this point, I think it's either Risa or Lenny only. Yun na talaga. It's down to that. You don't see Bam as... I don't see Bam as kasi when he was outspoken na on the impeachment, lumabas na ulit yung DDS propaganda. When nag-education siya and quote-unquote credit grabbing sa mata ng mga DDS na siya yung i-credit sa free education law, black propaganda siya ulit versus Bongo. So, the Aquino name, I think, still has a lot of baggages. With all due respect sa side nila, no? And this is going to be a presidential race, not Senate. It's a presidential Just race. one lang pwede may vote, hindi 12. Yeah. And Bam is not in the position for 2020 because one, for Lenny, madami pang may hang-ups na Totka. na she should have won in 2022. Totka. So, Totka nila for 2028. Ang question naman kay Risa is because of her stellar performance with Alice Go, with Kibuloy, and Pogo, and all of these things, they are making her presidential timber. And as I said, can work with admin. And can work with admin. Yeah. No, and again, I've already told you this in our own discussions. No, I think for now the onus is really on Mayor Lenny, because if she continues to run for mayor in Naga, then by default, medyo by default because she passed the opposition baton to Risa, Risa will step up. And she's ready. Now, Risa is not selfish. Ako hindi ko siya friend, hindi ko siya close. Pero feeling ko lang, if Mayor Lenny says, I'll run for 2028 as She'll go VP at least. Senator Risa will give way. And I'm not sure if VP baka iba pang plano. Basta ang unang tanong ngayon, sinong ulo? So, kailangan mag-usap talaga si Senator Risa at Mayor Lenny. The people around them should avoid trying to divide them. Kasi I think si Mayor Lenny, in fairness minsan... And we're not trying to do, just to be clear, we're having a healthy debate. People have to appreciate. Nagpaliwanag ko sa presinto. Kasi baka maano na naman tayo. Pansin mo? May disclaimer kagad both are qualified. Don't you understand? You're here to do it for me. Yeah, please go ahead. Both are super qualified. It's just a question of who's going to be the Bawi ako standard mamaya sa bearer. safe house na yun. Diba? Because Lenny's coming from the context na Totga siya. For now, siya ang default. For now, Ang problema lang kasi dahil sabi niya, tatakbo ko sa Naga dahil huling habilin sa akin ng aking asawa, yung mga asawa ay kalimutan ko na lahat, wag lang ang Naga. she wants to focus. Tapos ngayon, So one sa term is not enough. 2028, that's less than 3 years. Less than a term. Tapos aalis siya para sa national uli. Yan nga. Baka siya Tas mismo di pa hindi na manalo type if yun ever, God forbid, Na ganun, yeah. no? Baka nag-Isko Moreno. Baka maging Isko Moreno siya. Hindi pa Oo. tapos yung one term, nag-national na, di ba? So, lalo na, binelabor mo yung point na mahalaga ang Naga. Tapos bigla kang aalis bago matapos yung one term mo. So, baka yun ang kanya magiging Before Mark, I hesitancy. have a quick question to you, Sir Ronald. No? Napansin mo ba si Mayor Lenny doon sa kanyang recent na mga speeches? Meron siyang tinatawag na 2028 finish lines. So ano namang, what do you Baka na we're reading too much into it. Kasi clear parang sabi niya by 2028 Baka we're being dapat malicious. tapos ko na to, I've delivered this. And ang tawag niya To talaga run for re-election. sa So platform that niya she's is worthy for re-election. 2028 finish line. May iba kasi akong friends naman na nasa pink na ang interpretation Yun na yun. Project 2028. Ayoko yung second guess. No? Pero yung mga salita niya about Naga, mas yun ang pinagbabatayan ko. Ito Correct. kasi medyo cryptic Nung sinasabi niya, kailangan kong ayusin na Naga, ito yung habilin ng aking yumaong asawa, si Jessie Robredo. At batay sa ganong klaseng statement, Hindi sapat ang baka one term. mag-hesitate siya na hindi pa tapos yung kanyang first term, tumakbo na kagad Yeah. siya. Dahil yung campaign will start bago matapos yung kanyang first term. And if she makes Risa win in 2028, assuming, God
Oo naman. God, If she makes mobilize, visa in and then the 2028, loyalists also. she can run Yeah. 2034. Di Yeah. ba may plano ang DDS? Bata pa siya. Sara Duterte 2028, Yeah. 2034, Paulo Duterte 2040, ito. Tayo may pipeline din tayo eh. Baka yun Kung din. si Lisa 2028, 2034 Lenny. That was Vico. Kaya ko lang naman sinasabi na Paglalabas na ng isko ulit. Kaya ko lang naman sinasabi na feasible dahil si FBR practically started the campaign in less than a year before the Yeah. election. Ganon din si Miriam, di ba? Ganon din si Pinoy, no? Less than a year before election. Ibig sabihin that's possible. Possible. If you have a very compelling narrative. But si Duterte Oo. started 3 years before. Yeah, although ang packaging niya nagsimula siya just a year before, no? And federalism tour ko no. Oo. Hindi pala. Oo. Kaya these things are very possible. Depende sa team na bubuin mo, depende sa narrative na gagawin mo. No? Dahil ang maganda kasi, nabanggit nga ni attorney, kay Risa, meron siyang narrative na sinimulan eh. Sino ba nagpakulong kay Alice Goo? Sino ba nag-highlight ng Pogo na totally banned ni PBBM? Sino ba nagpakulong dun sa one of the most powerful son of God? No? Oo. Tapos, sino yung kumanto kay Digong ng harapan sa Senate hearing, etc., etc. So, ang kulang lang dahil masyado siyang nice, masyado siyang mabait, hindi niya binibelabor yung ganung klaseng epal. Yung iba nga, wala nagagawa, puro epal na eh. No? Kaya yun lang naman Heckler yung nga, heckler. kaibahan. Baka at a later point, ma-realize niya na kinakailangan din ng epal in a different way. In a more positive way. By the way, just before you end, no? Rodrigo Duterte II officially said Davao City will not be distracted by cheap insults and distasteful jokes. Ayun. Wow, coming from Digong, no? Napaka... That's the second. Digong the second. Siya yung vice mayor ngayon. Parang Na yung kailangan pa na may note na kailangan ka mag-hammer, kailangan ka hindi mag-hammer. That's Omar? No, Omar is the other one. Yung This is councilor na naging vice mayor. Oh. Kasi Yung anak ni Pulong. ano. Okay na. Last, close it na. Yeah, let's go. For 2028, ako, Close na from an natin. outsider, someone who doesn't identify as sa paid, Totoo. tingin ko dalawa. It's either Risa or Bam. Ako, yun ang tingin ko lang isa doon sa dalawa. I think si VP Lenny, si Mayor Lenny, baka kumplituhin niya 2034, baka doon siya mag-try uli after niya mapaganda or money. Yun yung tingin ko. Si Senator Bam, I think, tumatakbo na yung kung ano man yung bill sa tumatakbo for titignan kung pwede siya mag-VP, pwede siya mag-presidente. Si Senator Risa, ako, in as much as I would really want to have a President Risa Ontiveros. Gusto ko talaga yon. As in, I believe magiging mas maganda yung Pilipinas kung meron tayong President Risa. I still need to see kung how she could be Sara Duterte. Magkumontra sa akin. I'm kidding. Yeah. No, you're right. That's a good challenge. At the end of the day, kung sino yung You have to level up. Yun. That's, di ba, ang ano nga, anyone but Sara, parang may ganung lumalabas na ano. So, I think, she needs to step out. Ako, I'm neutral, even Sara. I really want Senator Risa to Level up, yeah. level up, tumasa ano. Baka she needs to step out doon sa fake na movement and start Build her something. own Oh, popular base, front. na parallel din naman. Doon sa pareho din naman kaya may mga West Philippine Sea, may mga ano. And with Akbayan, number 1. For example, nagawa niya eh. We were Guys, talking- kailangan na umalis si Sir Ronald. Thank you so much. Sige. I'm so sorry for that. Sorry. Thank you so much, guys. Maraming salamat 4 for joining o'clock this latest show. episode. Catch us soon. More Yeah. of Quadcom. Talk to you. Booyakasha.